binibigay po namin sa inyo ang entablado dahil napanood po namin ang inyong controversial na interview sa isang channel na halos hindi kayo napagbigyan magsalita. Siguro yung tinutukoy po ninyo yung kay Regina Lay ba yun? Regina Lay, opo. At saka kay Ed Lingaw, at saka kay Ma'am Ami Pamintuan. Opo. Na may nag-send po sa akin ng link at pinanood ko. Ay medyo kasi medyo hindi maganda yung signal ko, hindi ko masyadong naririnig yung mga tanong din. Pero I just tried to get the context of the question. Pero normal lang naman po yung demeanor ni Miss Regina Lay. I know where she is coming from. And sa atin lang ay mag-focus tayo sa issues. Yun lang po sa akin. Tama ho, yun ho ang magaganap ngayong araw na to. Ngunit isang paglilinaw po bago po tayo pumunta sa talaga namang kainitan ng issue, no? Totoo po bang sinabi ninyo dahil ito po ay ayon na rin sa palasyo or sa isang interview din po ng press officer na si Attorney Claire Castro sa isang channel din po, no? Na sinabi niyo po ba na isang pagkakamali na nailagay po ang pangalan ni Representative Laila De Lima sa affidavit po ng ating mga Marines? Ay, hindi po totoo yun, no? Medyo malayo yung kanilang interpretation doon sa aking sinagot sa isang interview. Dahil, number one, yung si now Congresswoman Laila De Lima ay positibo nilang sinasabi na nakita nila na tumanggap nga. Pero inamin ko naman na yung pagkakamali ay yung naisama ang pangalan niya sa listahan ng mga Congress members, no? Dapat nandun siya sa subtopic na ICC operations dahil ang tingin ko ay doon siya na involved sa ICC operations, pero dahil nga miyembro siya ng Kongreso, naisama yung pangalan niya doon sa mga listahan, no? Her name was lumped into the list of members of Congress na sa ngayon naman ay miyembro na siya ng Kongreso. So, if anyone claims that is a mistake, that is an innocuous mistake. The substance is that nakatanggap naman talaga siya. Attorney, walang iniwan to, no? Doon sa sitwasyon naman kung saan pinangalanan ng isang Senator Erwin Tulfo na kung saan ang pangalan niya di umano nung tumanggap din ng pera at dinilibiran ng pera ng mga sundalong ito ay congressman pa lang ang isang Senator Erwin Tulfo. Oo, pero nabigyan kasi siya nung congressman pa lang siya. No? At nung senador na siya ay nabigyan din kasi. Okay. So from congressman to senator, meron. Oo. Kaya At meron nandun po yung konting nuance. Saan ko siya ilalagay, sa senador ba or congressman? Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman, pero nandun din siya sa listahan ng mga senador. Kasi nabigyan nga siya noong congressman pa lang siya at nabigyan siya noong senador na siya. Attorney Levy, Kuya. Attorney Levy, before we go into the nitty-gritty of the affidavits at saka yung mga claims ng mga affiants, no? Just to get this out of the equation. Kasi nga, katatapos lang po noong confirmation of charges hearing doon sa ICC concerning the charges filed against former President Duterte, no? At sinabi mo sa press con at na-contain nga dyan sa affidavit ninyo yung ICC na bahagi. Have you now filed or sent a copy of that same affidavit to ICC or merong isang bagong affidavit na yung ICC involvement lang ang nakapaloob? At na-file nyo na rin yan sa Office of the Ombudsman. So, ano na po ang estado ng dalawang affidavits at yung sa ICC nga? Oo. Pareho pong affidavit ang ibibigay natin sa ICC at saka sa lahat ng
member states, no, ng ICC. Kaya kasalukuyan po ay nagre-reproduce po tayo ng medyo maraming kopya, no, nung kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay, dahil principally gusto naming bigyan ang ICC mismo yung United States, yung US Department of State, Russia, Israel, China, at saka yung iba pang member states nga na marami-rami rin sila. I think 215 o 115 na states po yan. So, nagre-reproduce lamang po kami at kailangan din po naming ipa-authenticate yung bawat kopya. Ipapa-authenticate po namin yan sa ating, sa Foreign Affairs Department natin dito sa Pilipinas, at saka ipa-confirm din natin sa kanilang legation or missions, no, yung foreign missions ng iba't ibang bansa na nandito sa Pilipinas. Meron po kasing authentication process para yung ibang gobyerno ay i-recognize nila as authentic yung document na ating ibibigay sa kanila. Attorney Levy, aabot ba bago matapos o magdesisyon yung ICC doon sa confirmation hearing? Ay, sorry po, pero yung ginagawa po kasi namin ay independent po sa mga stages na nangyayari sa ICC. Hindi po namin, ako mismo, recently lang ako, ina-update ko ang sarili ko, at kagabi ay nalaman ko nga na may confirmation hearing sa charges pala the past days, etc. So, hindi po namin kasi ina-align yung ginagawa namin doon sa nangyayari sa ICC. And I think that is my point, no, na sinasabi nila politicized daw ito, gawa-gawa daw ito ng mga nakalinya kay Duterte. Gusto ko pong linawin na ginagawa natin po ito dahil bilang isang Pilipino ay gusto ko ring protektahan ang sovereignty ng ating bansa. At sa pamamagitan niyan ay lahat ng Pilipino, no, past, present, or future leaders of the country will benefit from a legal protection from the invasive, no, or intrusive assertion of jurisdiction ng ICC sa atin dahil wala na po eh. So, yun po, wala pong panito, walang color politika. Ang intention lang namin dito, dalawa talaga. Una, ilabas yung katotohanan tungkol sa pagnanakaw. At pangalawa, saan pumunta yung ninakaw nilang pera. And by accident, nasabi ng mga dating sundalo na may mga malaking portion pala rin ng pera na dinedeliver nila ay napupunta dito sa sinasabi nilang ICC operation. Kaya naisama lang po itong ICC operations na ito. Attorney, naiintindihan natin, no, na okay, walang politika yan, pero yung mga taga-suporta, milyon-milyon na taga-suporta ni PRRD at saka ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, inaasahan niyang detalyeng yan. Lalo't lumilitaw na ultimo yung prosecutors ng ICC bayaran, ultimo yung prosecutors ng ICC ay nakukurap at na tumatanggap ng pera. Ang tanong ngayon, kung alam ko, hindi nyo inahabol yung deadline dahil ayaw nyo mapolitika. Kung sakali yung maisumite na yan, yung sinasabi nyo, authentication, lahat ng proper documentation, ano po magiging bigat nito? Ano magiging timbang nito sa kasong kinakaharap ngayon ni PRRD? Palagay ko po ay magkakaroon ng duda, no, doon sa kanilang proseso ng pag-iimbestiga. Dahil makikita natin na there was no bona fide investigation na isinagawa dito sa Pilipinas dahil nga nung sinasabi nila kung sino yung mga ini-interview lamang ng mga investigators na ito at ang kasabay niyan ay yung kung sino lang pala ang pinapatawag ni Sunny Trillanes na interviewin nila, magpapakita na hindi impartial, no, yung mga investigators. So it will have an impact
on the report of the ICC investigators itself, no, or themselves. Dahil nga parang in-identify muna nila yung kakasuhan nila bago sila maghanap ng ebidensya. At meron pa rin ho akong if I recall correctly, ay merong mensahe ang ICC prosecutors na nagsosolicit pa ng mga additional na witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Mukha yatang very irregular yon, no? Dahil bakit nagsampa na sila ng reklamo tapos maghahanap pa sila ng mga ebidensya o saka pa lang sila maghahanap ng ebidensya. So, very irregular po ito. And I hope the pre-trial chamber of the ICC will be able to look through the allegations of the ICC investigators or the office of the prosecutor, no? Palagay ko merong impact naman ito kung sakali. Pero I think there is enough time dahil yung decision, I think, ng ICC pre-trial chamber ay lalabas sa September pa or baka September pa ang start ng kaso kung sakali. So, medyo mahaba pa ang panahon para pag-aralan din nila itong isusumite natin sa ilang mga araw lamang na lilipas. Kuyang, you have question? Yes, Attorney Levy, no? Setting aside the ICC implication dito sa mga affidavit nito, let's do a deep dive doon sa mismong affidavit at doon sa mga mismong circumstansya ng mga affiants, no, in this case the former military officers. Kasi nga imbes na yung laman ng kanilang mga akusasyon ang pinag-uusapan ngayon, at sinasabi nga nila na merong plot, no, quote unquote, isang destabilization. Pero sa tingin natin kasi bilang isang mamamayan, ang kini-question kasi nila kaagad ay yung credibility mismo ng mga affiants, no, nang nag-execute ng affidavit, yung credibility mo bilang isang abogado, and in fact, pati na po yung credibility ng isang obispo na tumistigo at bilang witness doon mismo sa affidavit. Can you walk us through and can you tell us paano ho ba, ano ba yung proseso at paano ba i-determine, no, ng isang hukuman, in this case nga the ombudsman, kasi nasa ombudsman pa yan, ano ba yung mga merito na dapat nating tingnan at maintindihan? Yun ang problema, no, dahil may mga opisyal tayo. Katulad ni Senator Ping Lacson, medyo nalulungkot ako sa mga pahayag niya dahil kung ikaw ay isang investigador, no, you should not only be impartial but should appear impartial, no, because the integrity of the process is as important as the result itself of the exercise. Parang meron na siyang prejudgment. Sa aming mga abogado, pagka yung huwes ay nagsasalita na kaagad about credibility, inconsistency, etc., kailangan siyang mag-inhibit o kailangan siyang ipa-inhibit dahil prejudgment yon. At sa practice, yung credibility ng isang witness ay nasusukat lamang pag nagbigay na siya ng testimonya niya, dahil kailangan mong obserbahan yung kanyang demeanor, kailangan mong pag-aralan yung mga sagot niya sa mga katanungan mo, yung searching questions. Hindi pa ho nangyayari yan, sinasabi na nilang questionable yung kanilang integrity. At ang basehan lamang nila, di umano, ay yung statement na yung 18 daw ay Marines. Hindi naman po namin claim na yung lahat ng 18 ay Marines. Maliwanag sa kanilang affidavit na 2 ang konektado sa Philippine Army before at 16 lamang ang former Marines. Ngayon, may mga statements din ang Philippine Marine Corps at saka yung Philippine Navy na
4 daw doon sa 16 ay hindi totoong Marines. Tapos naglabas sila ng bagong official statement na 2 daw doon ay hindi official Marines. Totoo naman kasi 2 dating Army at pinapanindigan po namin na 16 ay dating membro ng Philippine Marines. At handa naman kaming ibigay yung kanilang individual na serial number. Ito na nga po, no? Kasi malaking tulong ho sana ang mainstream media para sa pagpapalaganap at pagpapahatid ho ng mensaheng na ibigay ng ating Marines at kayo na rin po na kanilang natumindig at sinamahan din sila sa laban na to, no? Pero balikan ko lang po kanina, tinanong ho natin, nasaan ang pera? Kasi unti-unti po naglabasan ng mga denial mula kay Secretary Anyo, meron po siyang nilabas. Si Representative Benny Abante ay naglabas din po. Si Trillanes ho ay nagsabing kayo'y hahabulin. Ang AFP meron din pong palabas na denial na they categorically deny na sila ay nakatanggap. I believe, correct me if I'm wrong, I think also Senate President Tito Soto also said na dininay nga niya na wala siyang ano. At ang na-highlight po ng media yung mga denials. Questioning po now the credibility o yung sustansya ng laman ng affidavit ng ating mga Marines. Oo. Ako po ay naiintindihan ko yung kanilang initial na depensa, no? Pero gusto kong i-emphasize na itong mga 18 na dating sundalo ay matatawag nating eyewitnesses. Nakita nila yung pagdating ng mali-maletang pera sa bahay ni Saldico sa Valle Verde dahil nandoon sila at kasama sila sa nagbuhat, no? At nandoon sila, kasama rin sila noong transport ang mga mali-maletang pera na ito galing sa Valle Verde papuntang Horizon Homes na doon nakatira si Saldico. At from Horizon Homes, alam din nila, nandoon sila, nakita nila na sila yung nagbababa ng mga maleta na ito, sinasakay sa sasakyan at dinadala nila kung saan ipinapadala ng kanilang amo. So they are eyewitnesses, no? Or they were. Or they are eyewitnesses. Now, tatanungin nila, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung pera? Aba, dineliver nga nila eh. Wala sa kanila yung pera. Pangalawa, ano yung pruweba na nag-deliver sila? May mga ilang pictures na po kaming pinakita at saka yung mga addresses. Alam niyo po sa Forbes Park, halimbawa, hindi naman ho basta-basta makapasok ka sa isang bahay. Totoo. Para mag-deliver ng mali-mali, ng anuman, kahit anuman, kung walang pahintulot yung may-ari ng bahay, no? At during that time, wala naman sa isip nila na darating sa punto itong ginagawa nila. Kaya hindi naman nila kailangang i-record noon na parang diary na sa araw na ito, sa oras na ito, ay nagdala kami, etc. Katulad din po yan sa isang ordinary na crime, no? May nakita kang sumaksak. Si Pedro, sinaksak si Juan. Hindi ho naman nilalagay sa diary yan eh. Nilalagay mo sa affidavit na nakita mo si Juan, sinaksak si Pedro, ganon. Eyewitness ka. So, sinasabi naman natin na bilang eyewitness, yung credibility nila can be tested only during a searching questioning, no? So, yun ang gawin ng mga mag-iimbestiga, yung Office of the Ombudsman, yung Senate Blue Ribbon Committee, kung meron silang ganang imbestigahan ito, doon nila tanungin at itest yung credibility ng mga witnesses na ito. Hindi sa ngayon dahil napakaaga pa po at nahahalata lamang na nagkakaroon kayo ng prejudgment. At Attorney Levy, nakilala ho kayo ng publiko ng sambayan ng Pilipino dahil kayo ang naging abogado ni Ben Harluy sa PDAP scam. Ang tanong ko muna, paano nyo kukumpara yung pagtrato ng Aquino administration sa iskandalo sa PDAP kumpara naman ngayon sa pagtrato ng Marcos administration sa iskandalo dito sa flood control at yung pag-deliver ng mga mali-maletang pera?
alam nyo, noong panahon na yon 2013, ang naging saving grace ng effort natin sa pagbunyag ng PDAP scam ay yung Philippine Daily Inquirer at saka yung Rappler noon, no? Dahil bago ko isang guni ito sa Department of Justice, ay una ko nang ibinahagi kay Ginang Leti Jimenez Magsanok, yung editor-in-chief ng Inquirer noon, at sa Rappler, no? At ang sabi ko sa kanila noon, ang pakiusap ko ay i-validate muna nila yung mga dokumento na ibinigay namin at wala muna silang ilalabas kung maaari dahil at that time campaign period. At sabi ko baka sasabihin lang ng mga involved dito na paninira lamang. Kaya kung mapapansin ninyo ay July na of 2013 lumabas ang unang article tungkol sa PDAP scam na yan. Samantalang March pa lang, if I'm not mistaken, February pa lang ay ibinigay ko na sa nasabing mga individual yung mga dokumento. At March 8 ay kinausap po si dating DOJ Secretary Laila De Lima. At nung nakita niya yung aking summary at yung example ng mga dokumento, ay sinabi niya sa akin, Levy, can you give me time to first brief the President because this is big, sabi niya. So, sige ma'am, okay lang, hintayin ko yung abiso mo. And true enough, after a week, ay tinawagan niya ako at sabi niya, puntahan mo ako dito sa opisina ko sa DOJ. At bago ako pumasok sa kanyang opisina ay binigay ko na, pinareceive ko na yung transmittal letter at saka yung summary, no? Sa kanyang chief of staff, I think Attorney Cathy. So, nireceive na niya. Kaya nung nagharap kami ni Secretary De Lima noon, ang sabi niya sa akin, Levy, ang sabi ni Pinoy, this is big. And na-interrupt siya kasi may tumawag at tinuturo niya si Pinoy, sabi niya. So, ang sabi ko naman, after the call, huwag ko na lang i-share muna dito yung narinig ko dahil dinig na dinig yung pag-uusap nila, ay ang sabi ni Secretary Laila De Lima noon ay, Levy, pwedeng wag muna ngayon, sabi niya. Narinig mo naman, ma'am, bahala na kayo dahil ibinigay ko na kay sa chief of staff mo, pinareceive ko na. So medyo nakuha siya ng konti. And true enough, kung maalala ko, April April yata yon ay dinismiss ng DOJ yung aking mga reklamo, including the illegal detention case na isinampa ko laban kay Ginang Napoles. Kaya naman after the election ay yun nga, mga July na yata yon, lumabas yung unang article ng Inquirer. At nag-file din ako ng motion for reconsideration doon sa dismissal ng DOJ. At dahil doon sa paglabas ng Inquirer, nagkaroon ng 1 million march noon, no? 1 million peso march yata ang tawag doon. At biglang grinant ng DOJ yung aking MR at naniwala sila na merong PDAP scam at merong illegal detention case laban kay Napoles. Pero eventually, I think it was the Aquino administration that is responsible in interdicting, no, the effort of citizens to contribute in fighting corruption in against high government officials. Dahil 14 yun na senador na naibigay kong reklamo sa DOJ noon. At saka 109 laban sa 198 congressmen at kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 cabinet secretaries yan. Pero makikita natin na eventually na out of the 14 ay 4 lamang na senador ang nakasuhan. Of the 198, I think only about first case noon was 25 members of Congress or House at saka may additional na 5 lamang. So hanggang 30 lamang. At ang sinasabi ko na mukhang responsible ang Aquino administration ay ang very strategic na kanilang ginawa, no? Sinarado nila yung mga conduit agencies of government na dinaanan ng PDAP scam. Sinara nila yon
para ilibing din yung mga original na dokumento. Kasi ang iniisip nila noon ay kung isara natin ang NABCOR, NLDC, TLRC, Philippine Forest Corporation, pag maisara natin yan, wala nang mag-o-authenticate ng mga dokumento na hawak namin. Yun ang iniisip nila noon. Pero bago pa naman po yun ay nakakuha na kami ng certified true copy at saka yung COA nga noon ay meron din silang kopya. No? So, at maraming personalidad doon na na-involve sa PDAF scam. Meron ding involved ngayon sa expose dito sa involving Saldico, no? So, yun sana yung effort natin na kung sineryoso noon yung PDAF scam cases, ay we should have been able to break the sense of impunity of high government officials at na-prevent na mangyari itong hinaharap natin ngayon na mas mabigat na problema. Pero ang nangyari noon, nakita ng mga politiko na kung sumama ka sa administrasyon, ay you will save yourselves, no? You will be able to they were able to save themselves by aligning with the administration. At ganun ang nangyayari ngayon. Yun yung nakita nilang formula. Kaya makikita po ninyo, no less than the organs of the republic are involved in suppressing or in pigilan na lumabas ang katotohanan. Attorney Levy, una nyo na pong nasagot ito sa press conference po the other day, no, na ang punot dulo po ng korupsyon ay si Bongbong Marcos. Siya po ba ay kasama sa listahan ng Napoles sa PDAF? Kasama po siya kung titingnan natin yung affidavit ni Ginang Napoles. Kasi noong nakadetain si Ginang Napoles at nadala siya sa ospital ng Makati, ay pinuntahan mismo siya doon ng ilang kawani ng Department of Justice at nakumbinsi siya na gumawa ng isang affidavit niya. And I think it is available from open source, no? At nandoon yung pangalan ni ngayong kasalukuyang President BBM. Kasi po nabanggit nyo kanina, no, yung mga napangalanan nyo noon, siya muling mga kumikilos ngayon. The same case with then DOJ Secretary Laila De Lima, na ngayon naman po ay nasasangkot sa listahan or affidavit na meron po ang ating mga Marines. Was there ever or is there ever an attempt from her side to communicate with you and say, Levy, stop this? Meron po ba? Wala naman. Or Oo. nawala wala yata? naman po. Oo. Kasi alam ni Secretary Laila De Lima ang aking, I think, she has a glimpse of my personality because if I remember correctly, I was with her in an election case before. We were collaborating. So I knew her way back earlier than 2006. When we handled together an election case before the COMELEC and before the House of Representatives Electoral Tribunal. At we worked together also during the PDAF scam cases. At isa nga yan po yung medyo nagkaroon ako ng somehow reservations, no, sa kanya dahil ang gusto nila noon ay i-prioritize lamang yung 2007 to 2009 na mga PDAF. Ang isinabmit ko kasi sa kanya ay yung 2001 up to 2013 na PDAF scam anomalies, no? Pero ang sabi niya, tutukan lang natin itong 2007 to 2009. So, okay. I obliged, no? Nag-cooperate ako na yung pinagawa naming affidavits ng mga witnesses focus only on 2007 and 2009. Although, we submitted to her the documents pertaining to the entire period of the PDAF regime, no? Kasi dati CDF, naging PDAF. And then, nung nag-file na ng kaso, una 3 senador at saka 25 na congressmen. At tumigil na po sila doon.
Tapos merong sinampa yung ombudsman na I think additional 5 cases against members of the House at saka 1 case against a former senator, no? So naging 4 yung mga senador and tumigil na sila doon. So bakit tumigil sila? And to think, ma'am, no, na yung sinumite ko sa kanila ay hindi lamang patungkol kay Ginang Napoles. If I remember correctly, there were 7 Napoles-like, no? Na pareho ang business scheme. Ang inumpisahan pa lang namin yung kay Ginang Napoles. Papaano yung 6 other Napoles-like na ang maalala ko, ang isa doon ay mas malaki ang binibigay na komisyon sa mga mambabatas, parang 70%. Samantalang si Napoles lamang ay 60% kadalasan, no? Very limited yung 70% ang kanyang binibigay. Attorney So, Levy. Attorney Levy. Hindi po tayo napapakiusapan kasi pagdating sa malalaking korupsyon. Maraming Opo. salamat naman po. Thank you, Marlon. Attorney Levy. Balikan ko lang po yung kay Bongbong Marcos. Sabi nyo, kasama siya ron sa PDAP scam, sa Napoles scandal. What went wrong? Bakit yung hindi siya nakasuhan? At ano ho ang partisipasyon ng isang Maya Santos? Ang pagkakaalala ko yung si Maya Santos ang unang o isa, no, sa mga naunang ginamit nila na tulay kay Ginang Napoles. And eventually merong isa pang babae. I think I cannot recall her name now, no, but and then may mga kwento na yung mga witnesses natin na hindi na sila dumaan sa intermediaries at sila mismo yung kumausap kay Mrs. Napoles, no? May mga ganong kwento. I think hindi siya nasali dahil 2007 to 2009 lamang ang ibinigay na mandato sa amin ng DOJ at saka ng Office of the Ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman naman, kinausap ako ni dating Ombudsman Carpio Morales at ang sabi niya, Levy, in Ilocano, no? Kinausap niya ako sa Ilocano. Pero ang sinasabi niya essentially, Levy, mag-focus lang muna tayo sa 207 to 209 dahil kung ipaprocess natin lahat ng nasa inyo ay mabibilaukan kami dito sa opisina ko, sabi niya. So ako naman, naintindihan ko, kaya nag-focus lang po kami doon. Pero I want to make this clear, lahat po yan ng mga dokumento noon ay naisumite namin sa DOJ at saka sa Special Task Force ng NBI, no? Yung dokumento patungkol sa 14 na senador at saka about 198 na congressmen. Si Maya Santos yung bagman ni Marcos Jr. dun sa PDAP scam. Opo, nagamit din siya. Kaya if you will recall, noong nanalo na si President BBM bilang Pangulo, ay naupo si Maya Santos sa Department of Agriculture, no? Dahil ang unang inappoint yata nila na secretary diyan si Siya po ang hindi. unang. Meron siyang inappoint na maikli lang, tinanggal din nila eh. Pero dati ng DA secretary po 'yon at inappoint din nila na magtrabaho si Maya Santos doon. But it was very brief, no? Maybe about 4-6 months only and tinanggal na rin siya. Pagkano ho ang kinita ng isang Bongbong Marcos noong panahon ng PDAP scandal? Hindi ko po maalala ngayon kasi 100? I think it's around 100. Di po, ang palagay ko na pumasok kay Napoles is around 200 po yata eh. Kung hindi ako magkamali, pasensya na kayo. Pero it should be more than 100. The questions, Attorney Levy, Yung although po yun ang ibig ko pong sabihin, about 100 to 200 million of PDAF, yung Fund. pondo ng PDAF, ang idinaan nila kay Ginang Napoles. yes, we were asking, although these are of public records po, but only to establish na ever since ngayon na presidente na siya at meron hong mga ganyang corruption under his leadership, gawain na po noong pang siya ay senator po ba siya nito o congressman po ano?
Senator, Senator Senator siya. na siya during the ano. Yes, Kuya Ibi, you have a question? Yes, Ano- Attorney Lodi, no? Ninarrate mo sa amin, no, na itong talamak na corruption at systematic at systemic na pangungurakot at pagnanakaw sa ating gobyerno goes back, no? And even before Pinoy's time. And you said to us na halos pare-parehong mga tao na rin, no? Ang may mga bagong players, may mga old players, at sinabi mo rin, no, na nag-interdict itong Pinoy administration noon. Nag-imbestiga sila, tapos biglang huminto. At nakikita din natin yan dito sa Bongbong Marcos administration. Nagbuo sila ng ICI, nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee, pero pag umabot na sa mga pangalan na sa tingin natin ay siyang may kinalaman sa pagnanakaw na ito, ay biglang na pinuputol at biglang naiiba yung naratibo. Which means, ang daming tao, malalaking tao, na involved dito. Mula kay Pinoy hanggang kay Bongbong Marcos. Ano ngayon ang preparasyon? Yung personal mo at yung pamilya at yung mismong mga witnesses natin ngayon in terms of security. At ano na nga ba ang estado nila ngayon sa kanilang banta sa buhay kung meron man silang natatanggap na? Meron naman po mga threats, no, bago pa sila lumabas dahil mukhang nalalaman na ng ibang mga individual na nagnanais na pagtakpan itong malaking pagnanakaw na ito, no. Pero ang sinasabi ko sa mga dating sundalo ay we should live a normal life kasi tama naman ang ating ginagawa. Parang hindi yata tama na tayong gumagawa ng tuwid, tayo pa ang natatakot. At yung mga magnanakaw na yan, sila pa yung nananakot. Parang baliktad po yata. So sabi ko, it should be our mindset na normal lang tayo, no? Pero we observe also adequate security measures para alam mo na may pera yung ating mga napangalanan at meron din silang impluwensya, no? And sa totoo, ito first time kong maibahagi ito sa publiko nung isang gabi lamang, no? Ay merong pinasok na 3 bahay ng mga dating kasamahan nila, no? Mga dating empleyado rin ni Saldi Gutesa. At ang report sa akin ay merong isa sa Cagayan Valley, merong isa sa Iloilo, at hindi ko matandaan yung isang lugar na kung saan ay pinasok, no, ng mga nakabonet yung bahay nung dating kasamahan nila. At wala namang kinuha or whatever, basta pinasok, siguro nagpakita, may bonnet. Ganun po ang natanggap kong report nung isang gabi. Yung mga pinasok na yun, hindi sila mga sundalo, no? At hindi sila parte nung 18 na Hindi po lumansas. kasama doon sa 18. Hindi rin po kasama yung... Pero sa ngayon, ayaw ko munang magbanggit doon sa mga susunod, no? Kung ilan o whatever. Pero malaki po yung aking paniniwala na yung mga ibang nakausap ko po noon ay susunod din sila. Attorney Levy, naniniwala pa rin po ba kayo? Because you always say, no, na nag-iingat ho kayong pangalanan ang mga involved po na media personalities na nakatanggap ng, sabihin na nating envelope man po yan or paper bag man po yan, small, medium, large po yan na maleta, ano. Because the very nature po ng media is public and mas expose po sila sa publiko, lalo ngayon pong merong mga nagpaparatang na sila po ay humipo ng kaban ng bayan. Naniniwala pa rin po ba kayo na hindi po dapat sila mapangalanan? Ako po ay ganito, no? Sa aking personal na pananaw, yung tinanggap na pera ng media personality
ay hindi niya tatanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanya kasi meron din siyang serbisyo, no? So hindi niya tatanungin kung nakaw ba yung ibinibigay sa kanya. Pero ang trabaho niya ay of course kasama yung fake news, paninira ng mga ibang tao at sa ngayon ay biktima na nga kami ng mga fake news, no? Pero kung sa tamang forum, kung ang ombudsman later on magtanong or ang Senado man o ang House of Representatives ay magsagawa ng isang investigasyon at may magtanong sa mga dating sundalo na ito kung sino ang mga yan, ay magsasabi sila. Okay, ganito lang. Handa po ba kayong humarap sa Blue Ribbon Committee hearing since nag-file po ng resolution si Senator Amy Marcos na buksan ang kasong ito? Yun nga po ang isang agam-agam namin ngayon dahil nung una ay handa naman kaya nga sila gumawa ng isang pinagsamang sinumpaang salaysay. Yung pinanotaryo nila ay isinapubliko na nila yon dahil naging public document na yung kanilang pinirmahan, no? At ibinigay na rin namin sa ombudsman. Pero kung ang Senate Blue Ribbon Committee ay magnanais na imbestigahan ito, ang agam-agam namin, yung chairman, si Senator Ping Lacson, ay nagsalita na questionable, dubious ang mga karakter nito, marami sa kanila ay dishonorably discharged. So meron na siyang bias kaagad Pero gusto kong ipaliwanag kay Senator Lacson at naiintindihan niya ito, na pag sinabi mong dishonorably discharged ang isang sundalo, maraming ibig sabihin nun, malawak. At yung ilan sa kanila, merong binabantayan na pasyente na miyembro ng kanyang pamilya at hindi siya nakabalik ulit para mag-report. At dineclare siya na AWOL or absent without official leave. At dahil dyan ay you will be separated from the service at makakategorize ka na dishonorably discharged. So hindi naman ibig sabihin po ito na nagnakaw sila o nang estapa sila o nakapatay sila ng tao kasi very broad yung dishonorably discharged, no? At because of that term nagkakaroon tuloy ng masamang impression na itong mga dating sundalo na ito ay nagnakaw. Hindi naman po ganon, no? At pinapanindigan namin na 16 sa kanila ay former Marines.